Wala ka na bang gagawing tama? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ayusin mo ang trabaho mo dito sa bahay? Ang tinig na yon, matinis at walang anumang lambing, ang sumalubong kay Arman sa halip na ang matamis na ngangiti ng kanyang asawa. Napatigil siya sa may pintuan ng kanilang kusina. Nakatago sa likod ng pader, hindi siya makahinga. Parang may isang malaking kamay na biglang sumakal sa kanya. Kumabog ang dibdib niya. Hindi dahil sa pananabik na makita ang asawa, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya panaramdaman kailanman, pagkatakot. Sino ang nagsasalitang yon? Iyon ang boses ni Clarice. Sigurado siya. Pero hindi iyon ang Clarice na kilala niya. Ang Clarice na asawa niya ay may boses na parang musika sa kanyang pandinig. Malambing, mahinahon, at laging puno ng pagmamahal. Ang babaeng naririnig niya ngayon ay may boses na tila latigo. Bawat salita ay humahagupit. Dahan-dahan, sumilip si Arman mula sa kanyang pinagtataguan. At doon, gumuho ang mundo niya. Nakatayo sa gitna ng malinis nilang kusina, si Clarice. Ang kanyang magandang mukha, na karaniwan ay may ngiti na nakakatunaw ng puso, ay ngayon ay puno ng galit. Ang mga mata niya ay nanlilisik, nakatutok sa isang figura sa kanyang harapan. Ang kanyang ina, si Nanay Mila. Nakayuko ang kanyang ina, ang mga balikat nito ay nanginginig. Sa nanginginig na mga kamay, hawak nito ang isang basahan at pinupunasan ng isang maliit na mantsa ng kape sa sahig na marmol. "Hindi ka na nakakatulong, nagkakalat ka pa," sigaw ulit ni Clarice. "Kung hindi ka na marunong kumilos, umupo ka na lang sana sa kwarto mo. Pabigat ka. Pabigat." Ang salitang yon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Arman. Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ng kanyang ina na mabilis itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi ito umimik. Patuloy lang ito sa pagkayod sa sahig na para bang ang paglilinis sa maliit na mantsang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Imposible. Ito ay isang masamang panaginip. Iyon lang. Hindi ito si Clarice. Ang asawa niya ay hindi ganito. Si Clarice ay ang babaeng nagpapakita ng lubos na paggalang sa kanyang ina. Siya ang laging nagsasabi, "Ang nanay mo, Arman, ay nanay ko na rin." Siya ang laging naghahanda ng pagkain para kay Nanay Mila at tinutulungan itong uminom ng gamot. Ang imahe ni Clarice sa kanyang isip, ang anghel na asawa, ay direktang sumasalungat sa demonyong nakikita niya ngayon. Napaatras si Arman, ang likod niya ay tumama sa malamig na pader. Ang hawak niyang paper bag mula sa paboritong restaurant ni Clarice ay halos mabitawan niya. Umuwi siya ng maaga mula sa opisina para sorpresahin ito, para makasama ito ng mas matagal. Pero siya ang nasorpresa, siya ang nawasak. Ilang minuto siyang nanatiling tulala, nakikinig sa mga masasakit na salitang ibinabato ng kanyang asawa sa kanyang ina. Bawat salita ay isang dagok sa kanyang kaluluwa. Bawat hikbi na pinipigilan ng kanyang ina ay isang pagkadurog ng kanyang puso. Bakit hindi niya ito napansin? Gaano na ito katagal nangyayari sa likod niya? Bigla, narinig niya ang ugong ng kanyang sasakyan sa labas. Ang driver niya, ipinapasok na ang kotse sa garahe. At sa isang iglap, nasaksihan ni Arman ang isang pagbabagong mas nakapangingilabot pa kaysa sa mga sigaw kanina. Ang galit sa mukha ni Clarice ay biglang naglaho na parang bula. Ang nanlilisik niyang mga mata ay biglang lumambing. Mabilis niyang inayos ang kanyang damit, hinawi ang kanyang buhok, at huminga ng malalim. Isang matamis, perpektong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naglakad ito papunta sa sala. Ang mga hakbang ay magaan na ulit at puno ng sigla. "Mahal, andyan ka na pala." Masayang bati nito nang makita siya. Tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. Ang pabango nito ay ang pamilyar na amoy na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ngayon ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema.
Niyakap niya ito pabalik. Ang mga braso niya ay parang gawa sa tingga. Pinilit niyang ngumiti, kahit pakiramdam niya ay punit-punit na ang kanyang mukha. Napaaga yata ang uwi mo, sabi ni Clarice habang nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay nagpapanggap na puno ng pagmamahal. Gusto kitang sorpresahin, sagot ni Arman. Ang boses niya ay halos hindi lumaba. Sa pagitan ng balikat ni Clarice, ang tingin ni Arman ay dumiretso sa may kusina. Nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Mila, na dahan-dahang tumatayo. Bago ito tuluyang tumalikod para pumasok sa kwarto nito, nakita niya itong mabilis na ipinahid ang mga palad sa kanyang mga mata. Pinupunasan ang mga luhang hindi dapat makita ni Numan. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Arman. Nakahiga siya sa tabi ni Clarice, ngunit pakiramdam niya ay isang malawak na karagatan ng kasinungalingan ang namamagitan sa kanila. Ang bawat paghinga nito ay parang isang insulto. Ang bawat paggalaw ay nagpapaalala sa kanya ng imahe ng kanyang ina na nanginginig sa kusina. Hindi siya nakatulog. Paano siya makakatulog kung ang kapayapaan sa loob ng sarili niyang pamamahay ay isa lamang palang malaking ilusyon? Kinabukasan, sa hapagkainan, pinanood ni Arman ang pagganap ng kanyang asawa. Isa itong perpektong pagganap. Nay, kumusta po ang tulog ninyo? Malamig na tanong ni Clarice kay Nanay Mila, kasabay ng paglalagay ng sinangag sa plato nito. Ito po, ipinagluto ko kayo ng paborito ninyong tapa. Nakita ni Arman ang bahagyang pag-igting ng mga balikat ng kanyang ina. Isang halos di halatang pagyanig na hindi niya kailanman mapapansin noon. Pero ngayon, ang mga mata niya ay bukas na bukas. Bawat detalye, gaano man kaliit, ay tila isinisigaw sa kanya. Salamat. Halos pabulong na sagot ni Nanay Mila. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa kanyang plato. Hindi man lang ito tumingin kay Clarice o sa kanya. Kumain po kayo ng marami, Nay, para lumakas kayo, sabi ulit ni Clarice na may ngiti sa mga labi. Isang ngiti na para kay Arman ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang halimaw. Buong almusal, pinakiramdaman ni Arman ang bigat sa hangin. Ang bawat tunog ng kubyertos ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Si Clarice ay patuloy sa pagkukwento tungkol sa mga plano niya para sa araw na yon, pero si Arman ay hindi nakikinig. Ang isip niya ay nasa iisang tao lang, si Lyra, ang kanilang kasambahay. Kailangan niyang makausap si Lyra. Naghintay siya ng tamang pagkakataon nang umalis si Clarice para pumunta sa salon, at habang ang kanyang ina ay nagpapahinga sa silid nito, hinanap niya si Lyra. Natagpuan niya ito sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Lyra! Mahinang tawag ni Arman. Napatalon sa gulat ang dalaga. Nang makita siya nito, agad itong napayuko. Sir Arman, may kailangan po ba kayo? Gusto lang kitang makausap, sabi ni Arman. Sinisikap na gawing mahinahon ang kanyang boses. Tungkol kay nanay. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng ina niya, namutla si Lyra. Ang mga kamay nito na may hawak ng hose ay nagsimulang manginig. Wala po akong alam, sir. Mabilis na sabi nito, iniiwasan ng kanyang mga mata. Lumapit si Arman. Lyra, nakita ko ang nangyari kahapon sa kusina. Biglang binitiwan ni Lyra ang hose. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Parang awa niyo na, sir. Pakiusap nito. Ang boses ay nanginginig. Wala po kayong nakita. Wala po akong sasabihin. Papatalsikin po ako ni Ma'am Clarice. Hindi kita pababayaan. Poprotektahan kita. Pangako, sabi ni Arman. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Gaano na ito katagal nangyayari? Umiling-iling si Lyra at mga luha ang nagsimulang mamuo sa mga mata nito. Hindi ko po kaya, sir. Pasensya na po. Mabilis itong tumalikod at halos takbuhin ang pinto papasok ng bahay. Iniwan si Arman na nakatayo mag-isa sa gitna ng hardin.
Ang pagtanggi ni Lyra ay mas malakas pa sa anumang pagkumpirma. Ang takot sa mga mata nito ang nagsabi sa kanya ng lahat. Bumalik si Arman sa kanyang study, napaupo siya sa kanyang silya at napasabunot sa sariling buhok. Kasalanan niya ito. Naging bulag siya. Bigla, may naalala siya. Isang pag-uusap nila ni Clarice ilang buwan na ang nakalipas. Mahal, malambing na sabi nito noon habang nakahiga sila sa kama. Napapansin ko, parang nahihirapan na si nanay dito sa bahay. Malaki ang bahay, baka nalulungkot siya. Iniisip ko lang, baka mas masaya siya sa isang home for the aged. May mga kaedad siya doon at may mga nurse na mag-aalaga sa kanya. Noon, ang narinig niya ay ang pag-aalala ng isang manugang. Ang ginawa niya ay hawakan ang kamay nito at sinabing, "Salamat sa pag-aalala mo, mahal. Pero hindi ko kayang ilayo si nanay. Dito lang siya sa tabi ko." Ngayon, kapag inaalala niya ang mga salitang iyon, naririnig na niya ang tunay na kahulugan sa likod nito. Ang lambing ay balat kayo. Ang suhestiyon ay isang plano. Isang plano para paalisin ang kanyang ina. Isang alon ng pagsisisi at galit ang bumalot sa kanya. Pagsisisi sa kanyang katangahan. At galit. Isang nag-aapoy na galit para kay Clarice. Hindi na siya magiging bulag. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kung ayaw magsalita ng mga tao, hahanap siya ng ibang paraan. Hating gabi, tahimik na ang buong kabahayan. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ni Clarice sa tabi niya bago siya dahan-dahang bumangon. Nagtungo siya sa kanyang study at isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang isang application. Ang logo ng kanilang home security system ang lumitaw sa screen. Ilang tap lang sa screen at lumabas ang mga view mula sa iba't ibang kamera sa loob at labas ng bahay. Hindi iyon ang kailangan niya. Kinapa niya ang screen hanggang sa makita ang isang icon. Recordings. Pinindot niya iyon. Lumabas ang isang kalendaryo. Nanginginig ang kanyang kamay habang pumipili siya ng isang petsa mula sa nakaraang linggo. Isang araw na alam niyang nasa opisina siya buong maghapon. Isang listahan ng mga video files ang lumabas, nakaayos-ayon sa oras. Pumili siya ng isa mula sa kamera sa kusina. Huminga siya ng malalim. Kumibot ang kanyang daliri. Pinindot niya ang play. At sa screen ng kanyang cellphone, nagsimulang umandar ang isang bangungot. Nagising niyang panonoorin. Nagsimula ang video. Sa una, payapa ang lahat. Nakaupo ang kanyang ina sa mesa sa kusina. Dahan-dahang humihigop ng sabaw mula sa isang mangkok. Pumasok si Clarice sa eksena. May hawak na baso ng tubig. Dumaan ito sa likod ni Nanay Mila. At pagdaan nito, biglang sumagi ang siko nito sa mangkok. Tumapon ng mainit na sabaw sa kandungan ng matanda. "Ay!" Gulat na sigaw ni Nanay Mila. Napatayo ito sa sakit at gulat. "Ano ba naman yan, Nay? Ang kalat-kalat ninyo." Inis na sabi ni Clarice. Walang bakas ng pag-aalala sa boses nito. Walang paghingi ng tawad. Tiningnan lang nito ang natapong sabaw sa sahig na parang yun ang pinakamalaking problema sa mundo. Lintik na buhay to, dagdag na naman sa lilinisin. Pinanood ni Arman ang lahat sa maliit na screen. Nakita niya kung paanong hindi man lang tinulungan ni Clarice ang kanyang ina. Nakita niya kung paanong si Nanay Mila, habang namimilipit sa paso, ang siya pang kumuha ng basahan para linisin ang sahig. Hindi niya makilala ang babae sa screen. Ang kilos nito, ang boses, ang malamig na mga mata, iyon ay kilos ng isang estranghero. Isang malupit na estranghero na nakatira sa kanyang bahay. Pinatay niya ang video. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi ito aksidente. Ang paraan ng pagtama ng siko ni Clarice ay sinadya. Nakita niya ito ng malinaw. Mabilis siyang nag-scroll sa listahan ng mga files. Pumili siya ng isa pa, at isa pa, at isa pa. Ang bawat video ay isang bagong hiwa sa kanyang puso. Isang video, kinukunan sa sala bandang hating gabi.
Nakaluhod si Nanay Mila. Pinupunasan ang sahig. Nakatayo si Clarice sa tabi nito. Nakapamiwang. Bilisan mo dyan! Akala mo ba hotel ito na pwede ka lang matulog nang hindi nagtatrabaho? Isang video sa may hardin. Pinapipitas ni Clarice ng mga damo ang kanyang ina sa ilalim ng tirik na araw habang ito ay komportableng nakaupo sa lilim, kausap ang isang kaibigan sa cellphone. Ang pinakamasakit sa lahat ay isang video na kuha muli sa kusina. Nag-iisa si Clarice, may kausap sa telepono. Malakas ang boses nito at malinaw. Naka-loudspeaker. Oo, girl. Nakakairita na talaga. Ang hirap magpanggap na mabait sa harap ni Arman, sabi ni Clarice, kasabay ng isang malutong na tawa. Bakit hindi mo papaalisin? Tanong ng boses sa kabilang linya. Si Denise, ang matalik na kaibigan nito. Malapit na, sagot ni Clarice. Konting tiis na lang. Kailangan kong ipakita kay Arman na ginagawa ko ang lahat para sa nanay niya. Pero sadyang pabigat na talaga yung matanda. Si Arman na mismo ang magdedesisyon na ilagay siya sa home for the aged. Perfect, di ba? Matandang pabigat. Doon na bumigay si Arman. Ibinaba niya ang cellphone sa lamesa. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa lamesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig. Walang sigaw. Walang mura. Isang nakabibinging katahimikan lamang ang pumuno sa silid habang ang mga balikat ni Arman ay nagsimulang mayanig. Doon, sa dilim ng kanyang study, sa harap ng malamig na liwanag ng screen ng kanyang cellphone, umiyak ang isang CEO. Umiyak ang isang asawa. Higit sa lahat, umiyak ang isang anak. Hindi yun iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng matinding galit at pagsisisi. Galit kay Clarice para sa panlolokong hindi niya sukat akalain. At pagsisisi, isang malalim at nakasusunog na pagsisisi para sa kanyang sarili. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? Ang lahat ng maliliit na pahiwatig na binaliwala niya. Ang paminsan-minsang kalungkutan sa mga mata ng kanyang ina. Ang laging pag-iwas ni Lyra. Ang mga biro ni Clarice. Lahat ng yon ay mga piraso ng isang palaisipan na ngayon ay buong-buo at napakasakit tingnan. Ang pagmamahal niya kay Clarice ang naglagay ng piring sa kanyang mga mata. At dahil sa piring na iyon, hinayaan niyang masaktan ng sarili niyang ina sa ilalim ng sarili niyang bubong. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang luhang iyon ay hindi na para sa nawasak niyang pag-ibig. Iyon ay para sa sakit na tiniis ng kanyang ina ng mag-isa. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ngayon, siya na ang lalaban. Kinabukasan, ibang Arman ang bumaba para mag-almusal. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga kilos ay kontrolado. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagyong namumuo. Good morning, mahal! Bati ni Clarice, hinalikan siya sa pisngi. Ngumiti si Arman, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Good morning! Nakita niya ang pagdaan ni Lyra sa kanilang likuran. May dalang isang tray. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Hindi na kailangan ni Arman na magtanong. Hindi na niya kailangang makiusap. Sa isang segundong yon, nakita ni Lyra ang lahat sa kanyang mga mata. Ang sakit, ang katotohanan, ang desisyon. At sa isang segundong yon, naintindihan ni Lyra na alam na ng kanyang amo ang lahat. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda si Arman, na umalis para sa opisina, nilapitan siya ni Lyra sa may pintuan. Si Clarice ay nasa itaas, naliligo. Sila lang ang naroon, walang imik si Lyra. Yumuko lang ito, na para bang may inaabot sa sahig. Ngunit sa pagtayo nito, mabilis at palihim nitong isiniksik sa palad ni Arman ang isang maliit at malamig na bagay. Isang USB flash drive na patingin si Arman sa kanyang kamay pagkatapos ay sa mga mata ni Lyra na puno ng determinasyon at takot. Sir,
Bulong nito. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Hindi lang yan ang kailangan ninyong makita. Pakinggan niyo rin po ito. Pagdating ni Arman sa kanyang opisina, hindi niya inasikaso ang mga papeles sa kanyang lamesa o ang mga tawag na naghihintay. Isinara niya ang pinto, ibinaba ang mga blinds ng bintana at siniguradong walang sino man ang makakaistorbo sa kanya. Ang buong atensyon niya ay nasa maliit na USB na nasa kanyang palad. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ito sa kanyang laptop. Ilang sandali lang. Lumitaw ang isang folder sa screen. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga video files, mga kopya ng mga eksenang napanood na niya kagabi. Malinaw na inipon ito ni Lyra bilang ebidensya, pero may isa pang file na kaiba sa lahat. Hindi ito video, isa itong audio file. Pakinggan niyo rin po ito. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ni Lyra. Isinuot niya ang kanyang headphones. Huminga siya ng malalim na para bang sasabak sa isang giyera. At pinindot niya ang play. Sa una, narinig niya ang boses ni Clarice. Tumatawa. Grabe ka, Denise. Ang sama mo talaga. Ako pa ang masama. Sagot ng pamilyar na boses ni Denise, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ako sa'yo, sisiguraduhin ko na ang future ko. Hindi pwedeng habang buhay ka lang aasa sa good mood ni Arman. Napakunot ang noo ni Arman. Ano ang ibig nilang sabihin? Ano ka ba? Maayos na ang lahat, sabi ni Clarice. Si Arman, sunod-sunuran sa akin. Konting drama lang, konting iyak, bibigay na yon. Ang pera niya, parang pera ko na rin. Sure ka ba dyan? Tanong ni Denise. Paano yung nanay niya? Hanggat nandyan niyang matandang yan, may kahati ka sa atensyon at higit sa lahat, sama na. Alam mo naman, pamilya ang laging una sa mga yan. Natahimik si Clarice saglit. Pagkatapos ay nagsalita itong muli. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay walang bahid ng anumang pagkukunwari. Ito ay malamig, kalkulado, at puno ng kasamaan na hindi pa naririnig ni Arman kailanman. May plano na ako diyan, sabi ni Clarice. Paunti-unti, pinapalabas ko na pabaya siya na makakalimutin. Isang araw, magkakamali yan ng malaki. O baka naman, kailangan ko lang siyang tulungan magkamali. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Denise. Ang hagdanan natin, medyo madulas, di ba? Sabi ni Clarice, may kasamang mahinang tawa. Isang maling tapak lang, isang maliit na aksidente. Kapag na-ospital siya, mas madali nang kumbinsihin si Arman na kailangan na niya ng 24/7 professional care sa isang lugar na malayo dito. Natigilan si Arman. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Hindi ito totoo. Ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya, ay hindi kayang mag-isip ng ganito. Hindi ito simpleng pang-aabuso. Ito ay isang masamang balak, isang banta sa buhay ng kanyang ina. Parang may bumulong na demonyo sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay tumatarak sa kanyang pagkatao, winawasak ang anumang natitirang pagmamahal o awa para kay Clarice. Girl, ang talino mo, sabi ni Denise. Humahanga. Pero delikado yan. Mas delikado ang bumalik sa hirap. Mabilis na sagot ni Clarice. Hinding-hindi na ako babalik doon. Gagawin ko ang lahat para makuha ang buhay na para sa akin. Kahit sino pa ang kailangan kong tapakan. Pinatay ni Arman ang audio file. Tinanggal niya ang kanyang headphones. Ngunit ang boses ni Clarice ay patuloy na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang maliit na aksidente. Hinding-hindi na ako babalik sa hirap. Kahit sino pa ang kailangan kong tapakan. Napatingin siya sa bintana, sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Ngunit ang nakikita niya ay ang imahe ng kanyang ina, nagdidilig ng halaman sa kanilang hardin. Isang inosenteng babae na walang kamalay-malay na ang anghel na manugang niya ay isang demonyong nagbabalat kayo, naghihintay ng tamang pagkakataon para siya ay saktan.
Ang sakit sa kanyang puso ay biglang nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malakas, mas mapanganib, isang nagyeyelong galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang linaw ng isip. Hindi na ito tungkol sa nasirang tiwala. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinaktan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang security team. May mga kailangan siyang ihanda. Tapos na ang pagmamasid. Tapos na ang pag-alam sa katotohanan. Oras na para magplano. Oras na para maningil. Pumasok sa isip niya ang mukha ni Clarice, ang mga ngiti nito, ang mga yakap, ang mga halik. Lahat ay kasinungalingan. Maya-maya, pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, nandito na po si Mrs. Velasco. Surprise visit daw po. Napatingin si Arman sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito. Pumasok si Clarice. May dalang tanghalian at may ngiti sa mga labi na kasing tamis ng lason. Hi, mahal! Sinorpresa kita! Tumayo si Arman. Ngumiti siya pabalik. Isang nangiting kalmado, isang nangiting nakamamatay. Kahit ano, mahal. Basta galing sa'yo. Sabi niya sa isang boses na sobrang payapa, na kahit si Clarice ay bahagyang kinilabutan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang entablado para kay Arman. Umarte siya bilang isang mapagmahal na asawa, isang papel na dati niyang ginagampanan ng buong puso. Ngunit ngayon ay ginagawa niya ng may yelo sa kanyang mga ugat. Mas naging malambing siya kay Clarice. Dinadalhan niya ito ng bulaklak. Inaaya niya itong lumabas para kumain. Pinupuri niya ang bawat luto nito. Ginawa niya ang lahat para maniwala si Clarice na ang kanilang relasyon ay mas matatag pa kaysa dati. Para itong isang laro ng chess. Bawat galaw ni Arman ay kalkulado. Bawat ngiti ay may nakatagong layunin. Ang pakalmahin ang kalaban. Ang patulugin ito sa isang huwad na pakiramdam ng seguridad bago niya isagawa ang kanyang huling pag-atake. Si Clarice naman ay lumulon sa bawat kasinungalingan niya. Ang atensyon na ibinibigay ni Arman ay parang gasolina sa apoy ng kanyang pagiging kampante. Sa isip niya, tuluyan na niyang napaikot sa kanyang mga daliri ang asawa. Ang plano niya ay gumagana ng perpekto. Isang hapon, habang nagkakape sila sa balkonahe, niyakap ni Arman si Clarice mula sa likuran. Mahal, bulong niya. Malapit na ang anniversary natin. Oo nga, mahal. Sagot ni Clarice. Isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. May plano ka ba? Gusto ko sanang maghanda ng isang espesyal na hapunan, sabi ni Arman. Dito lang sa bahay. Tayo lang. Gusto kong ipagdiwang kung gaano tayo kaswerte sa isa't isa. Naramdaman ni Arman ang pagtaas ng dibdib ni Clarice sa tuwa. Talaga, mahal? Ang sweet mo naman. Gusto kong maging perpekto ang gabing yon, dagdag ni Arman, at sa pagkakataong ito, may bahid ng katotohanan sa kanyang boses. Isang gabi na hinding-hindi mo malilimutan. Sa likod ng mga matatamis na salitang yon, ang makina ng kanyang plano ay umaandar na. Nagkaroon siya ng isang serye ng mga lihim na pag-uusap. Una, ang kanyang abogado. Sa isang video call mula sa loob ng kanyang kotse, inilatag ni Arman ang lahat. Ang mga video, ang audio recording. Pinakinggan ng abogado ang lahat ng walang imik. Ang mukha ay unti-unting nagiging seryoso. Sa huli, isa lang ang sinabi nito. Malinaw ito. Cruel and unusual punishment. May grounds tayo hindi lang para sa annulment, kundi para sa mas mabigat na kaso kung gugustuhin mo. Ihanda ko na ang lahat ng papeles. Sunod, si Lyra. Kinausap niya ito sa isang sulok ng bahay kung saan walang kamera. Tiniyak niya rito na anuman ang mangyari, ang seguridad nito at ng pamilya nito ay sagot niya. Ibinigay niya rito ang lahat ng instructions para sa gabing iyon. Ang pinakamahirap na pag-uusap ay ang sa kanyang ina. Isang hapon, naabutan niya itong nag-iisa sa hardin. Malayo ang tingin.
Umupo si Arman sa tabi nito, sa isang upuang bakal na kinakalawang na. Nay! Simula niya, hindi lumingon ang ina. Anak, huwag mo nang isipin. Sanay na ako. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Hindi po dapat kayo masanay, Nay. Kasalanan ko po ito. Pinabayaan ko kayo. Sa wakas, lumingon si Nanay Mila sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at pagmamahal ng isang ina. Hindi mo kasalanan, Arman. Nagmahal ka lang. Hinawakan ni Arman ang magaspang na kamay ng ina. Nay, may gagawin po ako sa Sabado ng gabi. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan ko po na maging matatag kayo. Tumingin si Nanay Mila sa mga mata ng kanyang anak. Nakita nito ang sakit, ang galit, ngunit higit sa lahat, ang determinasyon. Tumango ito ng dahan-dahan. Para sa iyo, anak, gagawin ko. Niyakap ni Arman ang kanyang ina ng mahigpit. Sa yakap na yon, humingi siya ng tawad para sa lahat ng kanyang pagkukulang. At sa yakap na yon, nangako siya na hindi nahahayaan ang sino man nasaktan ito muli. Dumating ang araw ng Sabado, ang araw ng kanilang anniversary dinner. Ang buong bahay ay pinalamutian. May mga kandila, may mga bulaklak. Ang mesa ay inihanda para sa dalawa. Sa labas, ang langit ay nagsimulang kumulimlim. Nagbabadyang bumuhos ang isang malakas na ulan. Isang perpektong backdrop para sa isang bagyo na malapit ng sumiklab sa loob ng kanilang tahanan. Si Clarice Sisis, sa kanyang pinakamagandang bestida, ay bumaba ng hagdanan. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa kaligayahan. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat hakbang niya pababa ay isang hakbang palapit sa kanyang pagbagsak. Handa ka na ba, mahal? Tanong ni Arman. Nakangiti habang inaabot ang kanyang kamay. Oo naman, sagot ni Clarice. Mukhang magiging perpekto ang gabing ito. Inalalayan siya ni Arman papunta sa hapagkainan. Inihila niya ang upuan para rito. Nang makaupo na sila, nagsalin siya ng alak sa kanilang mga kopita. Itinaas niya ang kanyang kopita. Para sa atin, sabi ni Arman. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Para sa atin, sagot ni Clarice, maligaya. Nagtama ang kanilang mga kopita. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pagkatapos uminom, ibinaba ni Arman ang kanyang kopita. Tinitigan niya si Clarice. Ang nangiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Bago tayo magsimula, sabi niya sa isang boses na biglang naging seryoso at malamig. May gusto akong ipapanood sa'yo. Inilabas niya ang isang tablet mula sa ilalim ng mesa at inilagay ito sa gitna nila. Pinindot niya ang play at sa screen lumitaw ang isang pamilyar na eksena, ang kusina nila at si Clarice na sumisigaw sa kanyang ina. Pakiramdam ni Clarice ay nasa ibabaw siya ng mundo. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Si Arman, ang kanyang mapagmahal at medyo walang muwang na asawa, ay ganap ng nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang hapunan na ito, ang mga bulaklak, ang mamahaling alak. Lahat ng ito ay patunay ng kanyang tagumpay. Isa na lamang ang balakid, ang matandang iyon, at malapit na rin siyang matapos dito. Ngumiti siya habang pinapanood si Arman na itaas ang kopita nito. Para sa atin. Oo, para sa kanya. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Ngunit nang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Arman, mula sa pagmamahal patungo sa isang bagay na hindi niya mabasa, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Bago tayo magsimula, sabi nito, may gusto akong ipapanood sa'yo. Ang tablet sa mesa, ang daliri ni Arman na pumipindot sa screen, at pagkatapos, ang imahe, ang kanilang kusina, ang kanyang sarili, ang kanyang boses. Wala ka na bang gagawing tama? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na ayusin mo ang trabaho mo dito sa bahay? Nanigas si Clarice do sa kanyang kinauupuan.
Ang ngiti ay naglaho sa kanyang mga labi. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito? Paano? Arman, ano to? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit may panginginig na hindi niya mapigilan. Pinutol ba to? Anong klaseng laro ito? Hindi sumagot si Arman. Malamig lang itong nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay parang 2 piraso ng yelo. Hinayaan lang nitong magpatuloy ang video. Sunod-sunod na mga eksena ang lumabas. Ang pagtapon niya ng sabaw. Ang pagpapalinis niya kay Nanay Mila sa sahig. Ang pagpapabilad niya rito sa araw. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Sigaw niya. Ang pagpapanik ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang lalamunan. Nagsimula siyang mag-isip. Ang mga kamera. Paanong hindi niya naisip ang mga kamera? Akala niya ay para lang sa labas ng bahay ang mga iyon. Talaga? Tanong ni Arman sa wakas. Ang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Pakinggan naman natin ito. Baka edited din. Pinindot ni Arman ang screen. Ang video ay napalitan ng isang audio file. At narinig ni Clarice ang kanyang sariling boses. Kausap si Denise. Ang hagdanan natin, medyo madulas, di ba? Isang maling tapak lang. Isang maliit na aksidente. Sa sandaling iyon, alam na niyang tapos na ang laro. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Arman, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagmamahal, ng awa. Pero wala. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang hukom na handa ng ibaba ang kanyang sentensya. Arman, mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Sabi niya, ang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Nagbibiro lang kami ni Denise. Nagbibiro. Ulit ni Arman. Ang bawat pantig ay puno ng galit na pinipigilan. Ang pagtrato mo sa nanay ko na parang basura, biro lang ba yon? Ang pagplano mong saktan siya, biro lang din ba? Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto mula sa kusina. Lumabas si Nanay Mila, nakatayo ng tuwid sa abot ng kanyang makakaya. Sa likod nito ay si Lyra, ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Nang makita ni Clarice ang dalawa, ang takot sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang mga taong ito, sila ang sumira sa lahat. Ang matanang pabigat at ang traidor nakatulong. Dahil wala na siyang pagpipilian, dahil nasukol na siya, ang huling pananggalang niya ay gumuho. Ang maskara ng kabaitan na isinuot niya sa loob ng maraming taon ay tuluyang nabasag. Oo, totoo lahat ng yan. Sigaw niya na patayo. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Ano ngayon? Nahihirapan din ako. Akala niyo ba madaling pakisamahan yang nanay mo? Isang matandang ulyanin na pabigat sa bahay na to. Huminga ng malalim si Nanay Mila. Isang kamay ang napahawak sa dibdib. At ikaw, binalingan niya si Lyra. Mangmang, akala mo may mapapala ka sa ginawa mo? Isa ka lang utusan. Clarice, tama na, mariing sabi ni Arman. Pero hindi siya nakinig. Ang galit niya ay parang isang bulkan na sumabog. Hindi pa ako tapos. Karapatan ko ang buhay na to. Naghirap ako. Nagtiis ako sa amoy ng kahirapan buong buhay ko. Karapatan kong makuha ang lahat ng ito. At kung kailangan kong alisin ang mga sagabal tulad niya, dinuro niya si Nanay Mila, gagawin ko. Sa labas, kumulog ng malakas na sinundan ng biglaang pagbuhos ng ulan. Ang tunog ng mga patak na humahampas sa mga bintana ay tila nakikisabay sa sigawan sa loob ng bahay. Pagkatapos ng kanyang pagsabog, isang nakakapanghinang katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang paghingal na lamang ni Clarice at ang lagaslas ng ulan ang maririnig. Dahan-dahan, ang galit niya ay humupa. Napalitan ito ng isang malamig na takot. Nakita niya ang itsura sa mukha ni Arman. Hindi galit, kundi pandidiri.
Isang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Dapat ay umiyak siya. Dapat ay nagmakaawa siya. Iyon ang laging gumagana. Sinubukan niyang ibalik ang mga luha. Tumingin siya kay Arman. Ang kanyang mukha ay biglang naging maamo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Arman, patawarin mo ako. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Ang mga salitang mahal kita ay lumabas sa bibig ni Clarice na parang isang huling, desperadong panalangin. Ang kanyang mga luha na dati kayang-kayang palambutin ng puso ni Arman ay tumulong ngayon sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang mga luhang ito ay walang epekto sa lalaking nasa harapan niya. Tumingin si Arman sa umiiyak na babae, ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi ang kanyang asawa. Ang nakikita niya ay isang taong ganid, isang taong kayang manakit para sa sariling kapakanan. Pagmamahal. Mahinang ulit ni Arman. Ang boses niya ay walang emosyon na lalong nagpadama ang lamig sa buong silid. Hindi mo alam ang kahulugan ng salitang yan, Clarice. Hindi totoo yan, Arman. Mahal kita. Maniwala ka. Pakiusap ni Clarice. Humakbang siya palapit. Sinusubukang abutin ang kamay nito. Pero umatras si Arman na para bang isang makamandag na ahas ang sinusubukang gumapang sa kanya. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay hindi kayang bumura sa kasamaang ginawa mo. Sabi ni Arman, ang bawat salita ay mabigat at pinal. Ang pagmamahal ay hindi naninira, hindi nananakit. Ang pagmamahal ay nag-aaruga. Isang bagay na hindi mo kailanman ipinakita sa nanay ko. Itinuon ni Arman ang kanyang tingin sa ina, na tahimik na nakatayo sa isang tabi. Ang mukha ay bakas ng sakit, ngunit meron na ring bahid ng katatagan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lyra, na sa kabila ng takot ay nagpakita ng katapatan. Mas pinili mong maging malupit sa isang taong wala namang ginawa sa'yo kundi ang tanggapin ka sa pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Arman, ang tingin ay bumalik kay Clarice. At bakit? Para sa pera? Para sa posisyon? Napakababaw ng kaligayahan mo, Clarice. Mula sa isang folder na nasa ilalim ng mesa, kumuha si Arman ng ilang piraso ng papel at isang pluma. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga ito sa mesa. Sa mismong lugar kung saan kanina lang ay nakalagay ang kanilang pang-anniversary na pagkain. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Clarice, kahit alam na niya sa kanyang puso kung ano ang mga iyon. Ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan mo, sagot ni Arman. Annulment papers, nakapirma na siya. Ang kailangan na lang ay ang pirma ni Clarice. Hindi! Umiling-iling si Clarice. Ang pagtanggi ay pumuno sa kanyang mga mata. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Arman. Saan ako pupunta? Hindi ko na problema yon, malamig na sabi ni Arman. Sa tingin ko, sapat na ang mga alahas at designer bags na naipon mo para makapagsimula ka ulit. Pero ang bahay na ito, ang buhay na ito, tapos ka na rito. Sumenyas si Arman. Mula sa labas, pumasok ang dalawang security guard na nakauniforme. Ihahatid nila kayo sa labas, utos ni Arman. Kunin mo ang personal mong gamit. Bibigyan kita ng 10 minuto. Ang desperasyon ni Clarice ay naging purong galit. Hindi ako aalis. Asawa mo ako. May karapatan ako dito. Wala kang anumang karapatan dito, Clarice. Matigas na sabi ni Arman. Ang karapatan, kasama niyan ang respeto. At iyon ang bagay na ipinagkait mo sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sinubukan ni Clarice na lumaban, ngunit magalang, pero mariin siyang hinawakan ng mga gwardya sa braso. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umaling-aungaw sa buong bahay, ngunit walang sino man ang nakinig. Habang hinihila siya palabas, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Arman. Hindi galit, hindi masaya. Isang mukhang blanko na parang isang pader na hindi na niya kailanman mapapasok muli. Dinala siya sa kanyang silid. Nanginginig ang mga kamay
habang inilalagay niya sa isang maleta ang ilang damit at alahas. Ang bawat sulok ng kwartong minsan niyang itinuring na palasyo ay ngayon ay parang isang malamig na selda. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, itinaboy si Clarice palabas ng gate. Walang kotse, walang pera maliban sa kung anong nasa wallet niya. Tanging isang maleta na puno ng mga bagay na ngayon ay wala ng halaga. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan, habang ang gate ng kanyang paraiso ay tuluyang nagsara sa kanyang harapan. Sa loob ng bahay nanatiling tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng ulan at ang mga hikbi na hindi na napigilan ni Nanay Mila. Lumapit si Arman sa kanyang ina. Walang salitang namutawi. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan nito. Ikinulong niya sa kanyang mga braso ang nanginginig na katawan ng ina. At doon, sa sahig ng bahay na nawalan na ng reyna, umiyak si Arman. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa kanyang pagkakamali. Umiyak siya para sa isang pag-ibig na akala niya'y totoo, pero isa lamang palang magandang bangungot. Ang demonyo ay napalayas na. Ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay malalim at napakasakit. At sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo sa labas at sa loob ng kanilang mga puso, naramdaman ni Arman ang isang nakabibinging pag-iisa. Lumipas ang mga linggo, ngunit ang bigat sa loob ng bahay sa Makati ay hindi nawala. Ang bawat sulok ay may dalang alaala, isang alaala na ngayon ay nababahiran na ng kasinungalingan. Ang dating masayang tahanan ay naging isang malaking museo ng isang bigong pangarap. Nakikita ni Arman ang epekto nito sa kanyang ina. Kahit wala na si Clarice, ang anino nito ay nananatili pa rin. Si Nanay Mila ay madalas na tulala at ang dating kislap sa kanyang mga mata ay hindi pa rin bumabalik. Pati si Arman, hindi na niya magawang manatili sa loob ng bahay nang hindi nararamdaman ang bigat ng pagsisisi. Isang umaga, habang nagkakape siya sa hardin, tiningnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa wheelchair nito, nakatingin sa malayo. Doon niya napagtanto. Hindi sila gagaling sa lugar na ito. Para maghilom, kailangan nilang umalis. "Nay," sabi ni Arman, lumapit siya rito. "Uwi tayo." Napatingin sa kanya si Nanay Mila, may pagtataka sa muka. "Uwi? Anak, nasa bahay na tayo." "Hindi po dito, Nay," sabi ni Arman. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Uwi tayo sa Batangas, sa probinsya, doon sa bahay na tinayuan ni Itay." Sa pagbanggit ng kanilang probinsya, isang kislap ang biglang lumitaw sa mga mata ni Nanay Mila. Isang kislap ng pananabik. At iyon na ang naging desisyon. Mabilis ang mga pangyayari. Ipinagkatiwala ni Arman ang pamamahala ng kumpanya sa kanyang pinagkakatiwalaang COO. Ipinabenta niya ang bahay sa Makati. Inimpake nila ang mga gamit na mahalaga. Iniwan ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanila kay Clarice. Ang paglalakbay patungong Batangas ay parang isang paglalakbay pabalik sa panahon. Habang papalayo sila sa magulong syudad, unti-unting napapalitan ng luntiang mga bukirin at asul na karagatan ang tanawin. Ang hangin ay naging mas sariwa, ang buhay ay tila bumagal. Ang bahay nila sa Batangas ay simple lang. Isang lumang bahay na bato at kahoy, nakatayo sa isang maliit na burol na may tanawin ng dagat. Dito lumaki si Arman. Ang bawat sulok ay puno ng masasayang alaala ng kanyang ama, ng kanyang kabataan, ng isang buhay na mas simple at mas totoo. Dito, unti-unti, nagsimula ang kanilang paghilom. Inilaan ni Arman ang lahat ng kanyang oras sa ina. Tuwing umaga, itutulak niya ang wheelchair nito papunta sa dalampasigan kung saan sabay nilang papanoorin ang pagsikat ng araw. Maghahanda siya ng kanilang mga pagkain, mga lutong bahay na matagal nang hindi natitikman ng kanyang ina. Sa hapon, uupo sila sa beranda
magbabasa ng libro o simpleng magkukwentuhan lang tungkol sa mga nakaraan. Naging bahagi ng kanilang routine ang pagpunta sa isang maliit na physical therapy center sa bayan para kay Nanay Mila. Ang katawan nito ay nanghina dahil sa stress at depresyon na dinanas nito at kailangan nitong muling palakasin. Isang hapon, habang naghihintay si Arman sa sesyon ng kanyang ina, isang babae ang lumapit sa kanya. "Kayo po ba si Sir Arman?" Tanong nito. Napatingala si Arman. Ang babae ay may simpleng itsura, nakasuot ng t-shirt at maong. Ang buhok nito ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail, pero ang ngiti nito ay napakainit at totoo. "Ako nga," sagot ni Arman. "Ako po si Andrea." Pagpapakilala nito. "Andrea Reyes. Isa po akong guro dito sa elementary school, pero nagbo-volunteer din po ako dito sa center tuwing hapon. Ako po ang naka-assign na tumulong sa nanay ninyo ngayon." May kung anong gaan ang naramdaman ni Arman kay Andrea. Marahil ay ang simple nitong pananamit o ang malumanay nitong boses. "Salamat sa tulong mo," sabi ni Arman. "Walang anuman po. Napakabait po ng nanay ninyo," sabi ni Andrea, nakangiti. "Kitang-kita ko po kung gaano ninyo siya kamahal." Mula sa kinauupuan, pinanood ni Arman si Andrea habang tinutulungan nito ang kanyang ina. Ang pasensya nito ay walang kapantay. Ang bawat salita ay malambing. Ang bawat pag-alalay ay maingat. Walang pagkukunwari. Walang pagmamadali. Tanging puro at simpleng pag-aaruga lamang. Nakita niya kung paano ngumiti ang kanyang ina habang kausap si Andrea. Isang toong ngiti, hindi pilit, na matagal na niyang hindi nakikita. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Arman na gumaan ang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng session, lumapit si Andrea sa kanila. "Ang galing-galing po ni Nanay Mila ngayon," masayang sabi nito. "Mas malakas na po siya kaysa noong nakaraan." "Salamat sa iyo, Iha," sabi ni Nanay Mila. Ang boses ay may sigla. "Gusto niyo po, sir, samahan ko na kayo sa labas?" Alok ni Andrea kay Arman. "Huwag na. Nakakahiya naman," sagot ni Arman. "Naku, okay lang po. Doon din naman po ang daan ko pauwi." Pilit nito. Sabay silang naglakad. Tinutulak ni Arman ang wheelchair habang si Andrea ay nasa tabi nila. Ang kanilang pag-uusap ay natural at hindi pilit. Nagkwento si Andrea tungkol sa kanyang mga estudyante, sa mga simpleng kagalakan at pagsubok ng pagiging isang guro sa probinsya. Si Arman naman ay nakikinig lang, paminsan-minsan ay nagtatanong. Matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong klaseng normal na pakikipag-usap, isang pag-uusap na walang agenda at walang nakatagong kahulugan. Nang malapit na sila sa kanilang sasakyan, biglang napatingin si Andrea kay Arman. "Sigurado po akong natutuwa ang asawa ninyo na makitang inaalagaan ninyo ng husto si Nanay Mila," sabi nito ng may sinseridad. Ang simpleng tanong na yon ay nagpabigat muli sa hangin. Natigilan si Arman. Ang mga masasakit na alaala ay biglang bumalik. Napayuko siya. Hindi malaman ang sasabihin. Napansin ni Andrea ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos. "Ay, pasensya na po. May nasabi po ba akong mali?" Umiling si Arman at pilit ng ngumiti. Tumingin siya kay Andrea at sa pagkakataong yon, pinili niyang maging tapat. "Wala na kami," mahinang sabi niya. Ito ay isang mahabang kwento. Hindi na nagtanong pa si Andrea. Hindi na siya nangusisa. Tumingin lang ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Arman ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita mula sa iba. Pag-unawa. Mula nang una niyang makilala si Arman Velasco, alam ni Andrea na may dala itong bigat. Hindi ito ang klase ng bigat na dala ng pagod sa trabaho o ng mga ordinaryong problema. Ito ay isang kalungkutan na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Isang anino na kahit ang pinakamaliwanag niyang ngiti ay hindi kayang itago ng lubusan. Nakita na niya ang ganitong klaseng kalungkutan dati. Nakita niya ito sa salamin,
Maraming taon na ang nakalipas matapos siyang lokohin at iwan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Alam niya ang itsura ng isang taong nasaktan ng malalim. Kaya naman nang sabihin ni Arman na isa itong mahabang kwento, naintindihan na niya. Hindi na siya nagtanong pa dahil minsan ang katahimikan ay mas malaking tulong kaysa sa anumang salita. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na bahagi ng hapon ni Andrea ang mag-inang Velasco. Habang tinutulungan niya si Nanay Mila sa mga ehersisyo nito, madalas na tahimik lang na nanonood. Nanonood si Arman sa isang sulok, ngunit napapansin ni Andrea ang maliliit na pagbabago. Noong una, ang mga balikat ni Arman ay laging tensyonado. Ang kanyang mga ngiti ay laging pilit. Ngunit habang tumatagal, unti-unti itong nagiging mas relaxed. Ang mga ngiti nito ay nagsimula nang umabot sa kanyang mga mata. At paminsan-minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi niya mabasa. Pagkatapos ng therapy sessions, madalas na silang tatlo ang sabay na umuuwi dahil nadiskubre nilang magkalapit lang pala ang kanilang mga bahay. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas mahaba at mas malalim. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, tinutulak ni Arman ang wheelchair ni Nanay Mila at si Andrea naman ay naglalakad sa tabi nila. Ang araw ay malapit ng lumubog at ang kulay kahel na liwanag nito ay nagpipinta sa kalangitan. "Alam mo, Andrea," sabi ni Arman, bumasag sa katahimikan. "Naalala ko sa iyo ang dagat." Napatingin si Andrea. "Bakit naman po?" "Dahil payapa," sagot ni Arman. "Kalmado, pero alam kong sa ilalim niyan, may lalim, may lakas." Napangiti si Andrea. "Kayo rin naman po. Para kayong isang puno ng nara, matatag. Kahit dumaan ang malakas na bagyo, nakatayo pa rin." Nagkatinginan sila at sa pagkakataong yon, naramdaman ni Andrea ang isang koneksyon na higit pa sa pagkakaibigan. Hindi nagtagal, sa isa sa kanilang mga paglalakad, sa wakas ay nagkwento si Arman. Ikinuwento niya ang lahat tungkol kay Clarice sa perpektong pagsasama na naging isang bangungot sa kasinungalingan, sa sakit, sa pagtataksil. Habang nagsasalita si Arman, hindi siya umiyak. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ramdam ni Andrea ang bawat kirot sa likod ng bawat salita. Hindi niya ito pinutol, hindi siya nagbigay ng payo, hindi siya humusga. Nakinig lang siya. Nang matapos si Arman, huminga ito ng malalim, na para bang isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. "Salamat sa pakikinig," sabi ni Arman. "Lahat tayo ay may mga bagyong pinagdadaanan," mahinang sagot ni Andrea. "Ang mahalaga ay kung paano tayo babangon pagkatapos." Ang kanilang pagkakaibigan ay namukadkad, naging mas madalas ang kanilang pagsasama. Minsan, tutulungan ni Andrea si Arman na magluto para kay Nanay Mila. Minsan, isasama naman ni Arman si Andrea sa pamamalengke. At si Nanay Mila, na masigla na ngayon, ay naging kanilang pinakamalaking tagahanga. Madalas nitong asarin ng dalawa na nagdudulot ng pamumula sa mga pisngi ni Andrea at ng isang totoong tawa mula kay Arman. Isang hapon, habang papalubog na naman ang araw, natagpuan nilang dalawa ang kanilang sarili na nakaupo sa buhangin, ilang metro ang layo mula kay Nanay Mila na masayang nanonood sa mga alon. Tahimik sila sa simula, pinapanood lang ang pagkulay ng langit. "Andrea," basag ni Arman sa katahimikan. "Po?" "Salamat sa'yo," sabi nito. Ang tingin ay nasa malayong abot tanaw. "Natututo ulit akong magtiwala." Tumingin si Arman sa kanya at sa mga mata nito, wala na ang anino ng nakaraan. Ang naroon na lang ay pasasalamat at isang damdamin na mas malalim pa. Dahan-dahan, iniabot nito ang kamay. Walang pag-aalinlangan, inabot din ni Andrea ang kanyang kamay. At habang magkahawak ang kanilang mga kamay, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman ni Andrea na ang bagyo
sa kanyang sariling puso. Ang mga sugat ng kanyang nakaraan ay unti-unti na ring naghihilom. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang init ng tag-araw ay napalitan ng malamig na simoy ng hangin na nagbabadya ng Kapaskuhan. Para kay Arman, ang pagbabago ng panahon ay sumasalamin sa pagbabago sa kanyang puso. Ang Batangas na ngayon, ang kanyang mundo. Ang umaga niya ay hindi na nagsisimula sa pagtingin sa stock market, kundi sa pagtimpla ng kape para sa kanyang ina. Ang mga business meetings ay napalitan ng mahahabang lakaran sa dalampasigan kasama si Andrea. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng tunog ng mga alon at ng halakhak ng dalawang babaeng pinakamamahal niya. Si Nanay Mila ay malayo na sa anino ng babaeng nakita niya sa kusina sa Makati. Nakakalakad na ito ng may tungkod. Ang kanyang mga ngiti ay abot tainga. At ang kanyang paboritong libangan ay ang tuksuhin ng kanyang anak at si Andrea. Ang relasyon ni na Arman at Andrea ay namukadkad ng walang pagmamadali, na parang isang halamang dahan-dahang tumutubo patungo sa araw. Ito ay itinayo hindi sa mga matatamis na pangako o magagarang regalo, kundi sa pundasyon ng respeto, pag-unawa, at sa mga simpleng sandali. Ang sabay nilang pagtawa sa isang maliit na biro, ang paraan ng pag-aalalayan nila sa isa't isa, ang tahimik na pag-intindi sa mga araw na ang nakaraan ay biglang bumibisita. Isang umaga, habang nag-aayos si Arman ng mga lumang gamit sa kanilang bahay, nakatanggap siya ng isang text message mula sa kanyang abogado. Mr. Velasco, good morning. Just an update. Miss Caris has been trying to contact you through our office. She's asking for financial support. As per your instruction, we have not responded. Binasa ni Arman ang mensahe. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang ganitong balita ay maaaring magdulot sa kanya ng galit o awa. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang screen, wala siyang naramdaman. Wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging kapayapaan. Pinindot niya ang delete at ibinulsa ang kanyang cellphone. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Kinahapunan, isinama niya si Andrea at ang kanyang ina sa kanilang paboritong lugar sa dalampasigan. Naglatag sila ng banig sa ilalim ng isang puno ng niyog at pinanood ang papalubog na araw. Anak, sabi ni Nanay Mila, habang nakatingin sa dalawa na magkatabing nakaupo. Masaya ako. Masaya rin po ako, Nay, sagot ni Arman at hinawakan niya ang kamay ng ina. Ikaw, Andrea, baling ni Nanay Mila sa dalaga. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin. Ako po ang dapat magpasalamat, nakangiting sabi ni Andrea. Tinuruan niyo po ako kung ano ang itsura ng isang tunay na pamilya. Nang masigurado nilang komportable na si Nanay Mila, naglakad-lakad sina Arman at Andrea sa tabi ng tubig. Ang kanilang mga paa ay hinahalikan ng dahan-dahang pag-alon. Huminto si Arman at humarap kay Andrea. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Andrea, simula niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Noong una akong dumating dito, wasak ako. Akala ko, ang pag-ibig ay tungkol sa pagbuo ng isang perpektong larawan. Isang perpektong bahay, isang perpektong buhay. Pero tinuruan mo ako na mali ako. Tumingin siya sa kanilang simpleng bahay sa di kalayuan, pagkatapos ay sa kanyang ina na masayang nakatanaw sa kanila at sa wakas, sa mga mata ni Andrea na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Ang pag-ibig pala, hindi ito tungkol sa perpektong lugar. Tungkol ito sa mga tamang tao. Ito ay tungkol sa pag-uwi. At sa'yo. Sa'yo ako nakauwi. May mga luhang namuo sa mga mata ni Andrea, mga luha ng purong kaligayahan. Mahal kita, Andrea, sabi ni Arman. Mahal din kita, Arman, sagot ni Andrea. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sa harap ng karagatan, sa ilalim ng kalangitan na may kulay ng ginto at rosas, hinalikan ni Arman si Andrea. Hindi ito isang halik ng pagnanasa,
kundi isang halik ng pasasalamat, ng pangako, at ng isang bagong simula. Magkahawak kamay silang bumalik sa pwesto ng kanyang ina. Pinanood nilang tatlo ang tuluyang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Naintindihan ni Arman sa sandaling iyon na ang tahanan ay hindi isang mansyon sa Makati na puno ng mga mamahaling bagay. Ang tunay na tahanan ay ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa piling ng mga taong nagmamahal sa'yo ng buong buo at totoo. Tumingin siya kay Andrea na isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Handa na akong magsimula ulit, bulong niya. Ngumiti si Andrea at mas lalong isiniksik ang sarili sa kanya. Isang nangiting nagsasabing handa na rin siyang harapin ang anumang bagong umaga, basta't sila ay magkasama.